Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2141, Taya. May siyam na tore, matayog at umaabot sa mga ulap. Sa tuktok ng bawat tore ay isang malaking bakanteng lugar. Kapag ang mga tao ay nagkankak ng mga potion at remedyo doon, ang mga tao ay maaaring tumayo sa paligid at manood. Noong nakaraan, tinalo ng isang binata mula sa Red Cloud ang isang binata mula sa Pellet Kings Clan gamit ang mga alchemical technique. Sa pagkakataong ito, gustong lumaban ni Wang Sheng. Dalawang mahusay na pamilya ng mga alchemist. Gaano kaganda ang labanan. Nandito na sila. Sa sandaling iyon, lumingon ang mga tao at nakatingin sa malayo. Dumating sina Rufang, Ruyun, at ang iba pa sa ilalim ng maraming mata. Ang mga cultivator mula sa Red Clouds ay mga inapo ng mga hari, at hindi nagpatinag. Sa bagay, noong nakaraan, nanalo sila. Sino ang lalaking iyon? Hindi siya inapo ng mga hari ng Red Clouds, di ba? Tanong ng maraming tao nang makita nila si Lin Fang. Napansin ni Lin Fang na maraming tao ang nakatingin sa kanya, ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kanyang apoy na leon ay sumusunod sa kanya ng mahinahon. Nakakatuwang makita ang isang brutal na hayop na mukhang kalmado. Dakilang Imperial Beast, isa itong Great Imperial Beast. Ang lalaking iyon ay talagang inapo ng mga hari ng Red Clouds, mayroon siyang Great Imperial Beast. Mali, isa lang siyang random guy na nakikipag-hangout sa kanila. Noong nakaraan, gustong nakawin ni Wang Sheng ang kanyang Fire Lion, ngunit nabigo siya. Nakipagkaibigan sa kanya ang mga tao mula sa Red Clouds at nanatili silang magkasama. Sabi ng iba pang mga tao nang makita nila si Lin Fang. Tumanggo ang karamihan bilang pagsang-ayon. Sa kabilang panig, nagsimulang umihip ang malakas na hangin at damaloy ang mga alon ng enerhiya. Dumating na si Wang Sheng at ilang tao mula sa Pellet Kings Clan. Napangiti siya at sinabing, "Mabuti naman, angkan talaga kayo ng mga hari, matapang kayo. Ang lakas ng loob mong pumunta. Marami kang nagsasalita para sa isang talunan. Minsan, mas mabuting huwag kang magkaroon ng dila." Sinaway ni Ziling sa nagyayelong galit. "Haha, gusto ko kapag nagagalit ang magagandang babae. Kung manalo tayo sa pagkakataong ito, babalik ka sa Pellet Kings Clan kasama ko. Hindi ka na babalik sa Red Clouds." Malakas na sabi ni Wang Sheng. Nagtawanan lahat ng barkada niya. "Huwag mo akong guluhin. Dapat iwasan ng mga alchemist ang pagiging madaldal at mapusok. Ang mga taong tulad mo ay walang pagkakataong manalo." Malamig na dura ni Ziling. Sumimangot si Wang Sheng at mapait na ngumiti. "Mabuti, dahil tiwala ka, taya tayo, okay. Nasa Godly Cloud City tayo, wala akong tiwala sa'yo. Sa makatuwid, ang paghahambing sa ating sarili sa mga tuntunin ng mga kasanayan sa alchemical ay mas mahusay." Sagot ni Ruyon na walang pakialam. Ang malalakas na cultivator ng Pellet Kings Clan ay mukhang galit lahat. Ang mga taong iyon ay nang-ahas magduda tungkol sa kanila. Ano ang ibig sabihin noon? Dahil sa ganoong paraan, humanda ka. Parehong mga panuntunan tulad ng huling oras, 3 round. Tingnan natin kung sino ang makakagawa ng pinakamahusay na pellet, okay? Sabi ni Wang Sheng na malamig na nakangiti. Sige. Tumanggo si Rufang. Noong nakaraan, 3 beses na rin silang sumabak, 1 beses nanalo at 2 beses natalo ang mga miyembro ng Godly Clouds. Noong una, natalo na kita. Sa pagkakataong ito, binigyan ka namin ng isa pang pagkakataon na mag-contest, kailangan mo munang pumili ng mga alchemist para sa bawat round. Walang pakialam na sabi ni Rufang. Sumagot si Wang Xiao. Sige, walang problema. Mahilig kang magsalita ng walang kaparirakan, di ba? Kung hindi ka namin binigyan ng isa pang pagkakataon, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong subukang muli. Magpasalamat ka, mariing sabi ni Ziling. Malamig na ungol ni Wang Sheng. May tumalon mula sa likuran niya at damapo sa isang alchemical tower. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip. Si Rufang ay bumaril sa kalangitan na parang isang malaking bato at dumaong sa tabi ng taong iyon sa alchemical tower. Sumimangot si Wang Sheng at malamig na sinabi. Magsisimula ka na, bakit hindi ko kaya? Sabi ni Rufang na malamig na nakangiti. Sige, kaya mo, walang problema. Kahit na matalo kami sa round na ito, makikita natin kung paano mo balak manalo sa mga susunod. Malamig na sabi ni Wang Sheng. Noong nakaraan, 3 rounds ang kanilang laban, at nalaman ng lahat na si Rufang ang pinakamalakas na alchemist. Gusto ni Wang Sheng na makipagkompetensya kay Rufang, ngunit hindi niya akalain na ang mga taong ito ay mauuna kay Rufang. Nakakatawa. Kahit nanalo si Rufang sa unang round, may 2 round pa sila para apihin sila. Lumitaw ang mga kaldero. Ang 2 kalahok ay nagpakawala ng mga espesyal na apoy na nakapalibot sa mga kaldero. Ang 2 kalahok ay parehong inapo ng mga hari. Nagkaroon sila ng akses sa maraming kaldero at sangkap ayon sa gusto nila, kaya natural na magagamit nila ang pinakamahuhusay. Kung sila ay sapat na sanay, maaari silang gumawa ng pinakamahusay na mga remedyo. Siyempre, nagkasundo sila sa 3 round. Kung nabigo silang gumawa ng pellet, talo sila. Sa makatuwid, kakaunti ang mga tao na sinubukang gumawa ng mga pellet na hindi nila sanay gawin. Napakalaking kontrol ng apoy. Naisip ni Lin Fang, na nanunood sa 2 kalahok. Nagsimula na sila. Ang apoy ni Rufang ay naging 81 apoy at pinalibutan ng kaldero. Nakontrol ni Rufang ang apoy ng perpekto. Ang kanyang kaluluwa ay nasa kaldero.
Nais niyang gumawa ng pinakamahusay na pellet na nangangailangan ng pagtuon. Hindi siya maaaring maging pabaya kung ayaw niyang mabaygo. Nandito ka rin. Tumiti si Wang Sheng kay Lin Fang. Noong nakaraan, sinabi ko sa iyo na gusto kong ipagpalit ang isang bagay para sa iyong apoy na leon, naisip mo ba? Itinaas ni Lin Fang ang kanyang kamay at sumulyap kay Wang Sheng, pagkatapos ay tumalikod, hindi pinansin na parang wala siya. Nagalit si Wang Sheng. Pinanood ng karamihan sina Wang Sheng at Lin Fang, at mukhang natuwa. Si Wang Sheng ay mukhang medyo asar. Napatingin si Wang Sheng sa ilang tao, na napansin niyon at agad na umalis. Sinabi ni Wang Sheng, ngayon, magkakaroon tayo ng 3 round. Mayroon kang 5 tao. Maaari din nating pagandahin ang ating pribadong paglilinang ng isang labanan sa paglilinang. Nagkasundo na tayo na mag-duel in terms of alchemical skills. Pero kung gusto mong lumaban, walang problema. Sagot ni Ruyon. Siya ay humakbang pasulong at ang chi ay pumalibot sa kanya. Napuno ng walang laman na apoy sa kalawakan ng hangin. Maghanda para sa susunod na round. Hindi ka lalaban, matatalo tayo kung hindi ka gagawa ng pellet. Hindi mo kailangang mag-alala. Dahil sa ganoong paraan, pagkatapos mo, Wang Zan, pumunta ka, sabi ni Wang Sheng sa isang tao. Ang lalaki ay mukhang isang nakakatakot at brutal na manlalaban. Ang kanyang chi ay matulin at sumasabog, humuhuni sa paligid niya. Hindi maiiwasan ang mamatay o masugatan. Pusta tayo sa Fire Lion. Sabi ni Wang Sheng, na nakatitig sa hayop ni Lin Fang. Nabigo siyang nakawin ito noong nakaraang pagkakataon, hindi niya akalain na ganoon din kalakas na manlalaban sina Rufang at Ruyon. Bukod dito, ang batang iyon ay maaaring gumawa ng deployment spells, si Wang Sheng ay labis na nagulat. 2 Great Emperor ang napatay. Ngunit ang kakayahan ni Wang Zan sa pakikipaglaban ay hindi kapanipaniwala, kaya walang pagdududa si Wang Sheng tungkol sa kanya. Hindi siya mahilig gumawa ng pellets, mahilig siyang makipag-away. Tinakat pa niya si Wang Sheng. Kung matatalo ka, ano ang makukuha namin? Sabi ni Lin Fang na mahinahong nakatingin kay Wang Sheng. Hindi niya gusto ang nakakasakit ng mga tao ngunit kung ang mga tao ay gustong magdulot ng gulo, si Lin Fang ay hindi natakot. Isang mahusay na Imperial Pellet, level 3, ano sa palagay mo? Walang pakialam na sagot ni Wang Sheng. Tumingin si Lin Fang kay Rufang at nagtanong. Sigurado ka bang mananalo ka sa kompetisyon ng alchemical? Kami ay, sabi ni Rufang, kumpiyansa na tumango. Brother Lin Fang, huwag kang mag-alala, mananalo tayo. Sabi ni Yao Yao, kinuyam ang kanyang maliliit na kamao at nakangiti. Mabuti. Ilalagay ko ang Fire Lion ko sa taya. At isang Fire Lion para sa isang level 3 Great Imperial Pellet, ano sa palagay mo? Sulit ba? Sabi ni Lin Fang. Walang problema. Nag-aalala lang kami na ang mga taong ito ay maaaring gumamit ng mga tusong pamamaraan. Ipapahiya lang nila ang sarili nila at mabilis itong kumalat sa Godly Cloud City. Sa pinakamasamang kaso, hindi natin makukuha ang pellet. Tumiti si Lin Fang. Pagkatapos ay tumingin siya kay Wang Sheng at nagtanong. Narinig mo ako, tama ba? Ano sa tingin mo, ang pagtaya ng pellet para sa Fire Lion, walang problema. Hindi ka maglakas loob na tumaya sa paglilinang, tila. Pagmamasid ni Wang Sheng, malamig na ngumiti. Huwag magmadali. Sunod-sunod na bagay. Mahinahong sabi ni Lin Fang. Kailangan ko ng level 3 Great Imperial Pellet na tumutulong sa isang cultivator na makabawi kapag ang kanyang kaluluwa ay nasugatan, mayroon ka ba? Sumimangot si Wang Sheng. Isang level 3 na mahusay na Imperial Soul Recovering Pellet. Kahit na para sa kanya ito ay isang mahalagang pellet. Isa lang ang meron siya. Ang ganitong uri ng pellet ay napakahirap gawin at nangangailangan ng napakataas na antas. Ang rate ng tagumpay ay napakababa, kaya hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagsisikap na gumawa ng mga naturang pellets. Pupusta ka ba o hindi? Tanong ni Lin Fang. Sige. Ayon sa gusto mo, malamig na sumang-ayon si Wang Sheng. Paano ang taya para sa cultivation battle? Malamang may gusto ka, itong kaldero at apoy na ito, interesado ka ba? Mahinahong tanong ni Lin Fang, habang lumitaw ang isang napakalaking kaldero na may pattern ng dragon. Sa kanyang kanang kamay, isang perpektong apoy ang lumitaw. Naglalaman ito ng iba't ibang uri ng chi. Kung matatalo ako, makukuha mo ang mga ito. Isang Heaven Dragon Cauldron. Si Wang Sheng ay namangha at nakatingin sa kaldero at apoy. Mukha siyang masigasig at sinabing, hindi ko akalain na magkakaroon ka ng ganitong magagandang bagay. Kung matalo ako, bibigyan kita ng second level 3 na Great Imperial Pellet. Hindi sapat iyon. Malamig na sabi ni Rufang. Maaari kang magdagdag ng isang bagay. Sampilin mo ang mukha mo ng 3 beses sa harap ng lahat. Mahinahong sabi ni Lin Fang. Nagulat si Wang Sheng at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa malamig na ilaw. Gusto ng lokong ito na sampilin niya ang sarili niyang mukha sa harap ng lahat. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2142, pagdurog ng pagkatalo. Napakarumi ng bibig. Naisip ni Wang Sheng nang marinig niya si Lin Fang. Nagalit na naman siya. Sino ang lalaban sa iyong panig? Tanong ni Wang Sheng kay Lin Fang. Dahil pareho tayong taya, lalaban ako, maaari ka ring lumaban kung gusto mo. Mahinahong sagot ni Lin Fang. Ang mga mata ni Wang Sheng ay kuminang at ngumiti siya.
Kung nasugatan ka o napatay sa labanan, walang sino man ang maaaring sisihin ng Pellet Kings Clan at magsasabing binubuli namin ang mga dayuhang tulad mo. Kung matatalo at mamatay ako, syempre walang sisisi sa iyo. Ang parehong naaangkop sa inyong lahat. Walang pakialam na sabi ni Lin Fang. Hindi mo pa sinasabi sa akin kung tatanggapin mo ang taya. Tinitigan ni Wang Sheng si Lin Fang. Matapos manatiling tahimik ng ilang segundo, ngumiti siya ng walang pakialam at sinabi. Dahil gusto mo talagang lumaban, walang problema. Magsisimula na ba ang laban? Huwag magmadali. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Tumangala siya sa Alchemical Tower. Si Ruyun ay napakatiwala sa sarili. Sigurado silang mananalo sila. Gusto niya munang makuha ang soul pellet para kay Mo Chen, at pagkatapos ay makikita niya. Pinapanood ni Wang Sheng ang dalawang kalahok sa tuktok ng Alchemical Tower. Gumagawa pa rin ng pellet si Ru Fang. Gusto niyang gumawa ng Great Imperial Pellet na hindi madali. Ang recipe ay masalimuot, ang mga sangkap ay dapat na perpektong halo-halong, at pagkatapos ay ang apoy ay kailangang nasa perpektong temperatura. Kinailangan din ng alchemist na pukawin ng perpekto ang pagpipino. Ang mga malalakas na alchemist ay may lahat ng uri ng mga pamamaraan upang mapabuti ang kanilang mga pagpipino. Nagtatagal din ang pagpipino ng Great Imperial Pellet. At ang resulta ay hindi kailanman tiyak. Nagkaroon ng pagsabog sa kabilang tore. Nabigo siya sa pangalawang pagkakataon. Si Ru Fang ay mananalo. Nabigo lang sa pangalawang pagkakataon ng mga miyembro ng Pellet Kings competitor. Nasa ilalim siya ng matinding pressure ngayon. Pagkatapos ng lahat, si Ru Fang ay napakalakas. Noong nakaraan, 3 tao ang naglaban sa bawat panig, kailangan nilang gawin ang pinakamahusay na mga pellets na posible. Sa sandaling iyon, narinig ni Wang Sheng na may nagsabi. Sige, natalo ka sa round na ito. Namula ang kanyang mukha. Nabigo sila. Naisip ni Wang Sheng na hindi ito mahalaga, dahil sa una ay hindi nila nilayon na manalo sa unang round. Ang kanyang angkan sa tore ay umalis sa pagkatalo. Tumalon si Wang Sheng at dumaong sa Alchemical Tower. Tumingin siya kay Ruyun at ngumiti. Pangalawang round, sino ang darating? Natalo lang sila, gusto ni Wang Sheng na mabawi ang mukha. Ang mga taong iyon mula sa Red Clouds ay mga inapo ng mga hari. Si Ruyun ang pinakamalakas. Matatalo sila sa round na ito. Bulong-bulungan ng mga tao. Hindi na sila makapaghintay na makita ang huling round. Malawak na ngumiti si Ru Fang kay Wang Sheng at walang pakialam na sinabi. Sa pagkakataong ito, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon na magpatuloy sa ikatlong round. Iniwan ni Ru Fang ang Alchemical Tower at bumaba mula sa langit. Si Wang Sheng ay mukhang galit na galit. Lumapit si Ru Fang sa tabi ni Lin Fang at sa iba pa, nakangiti silang lahat. Pagkatapos, tumingin si Yao Yao kay Lin Fang at ngumiti. Brother Lin Fang, isa rin akong alchemist. Tutulungan kitang manalo ng pellet. Nang si Yao Yao ay umangat sa himpapawid at dumaong sa Alchemical Tower, ang mga tao ay namangha. Isang batang babae. Ano ang nangyayari? Noong nakaraan, sina Ru Fang, Ruyun, at Ziling ay nakibahagi, si Yao Yao ay nanonood lamang. At ngayon, nakakagulat, nagpadala sila ng isang batang babae para makipagkompetensya kay Wang Sheng. Hindi naintindihan ng karamihan. Kumislap ang mga mata ni Lin Fang. Sinulyapan niya si Ru Fang at ang iba pa. Tumiti si Ru Fang at sinabi. Lin Fang, si Yao Yao ay nag-iisang anak na babae ng aming guro. Inaalagaan siyang mabuti ng kapatid ni Yao Yao. Siya ay mas mahusay kaysa sino man sa amin. Nakita ko, tumiti si Lin Fang. Ang edad at kasanayan ay dalawang magkaibang bagay. Ang mga taong iyon ay mga inapo ng mga hari ng Red Cloud, hindi maintindihan ni Lin Fang kung ano ang ibig sabihin nito. Kung tutusin, hindi pa siya nakakapunta sa Red Clouds. Gayunpaman, kung si Yao Yao ay isang inapo ng hari, malamang na siya ay napakatalino. Hindi kayang maging pabaya Wang Sheng. Sa kabaligtaran, siya ay lubos na mapagbantay. Narinig lang niya si Ru Fang, ang maliit na batang babae na iyon ay ngumiti ng kumpiyansa, medyo nagpanik siya. Siyempre, ilang segundo lang. Nanatiling kalmado si Wang Sheng at naghanda. Hehehehe, mawawalan na ng mukha ang Pellet Kings Clan ngayon. Humajijak si Yao Yao. May lumitaw na kaldero sa kanyang harapan, maliit ito at pula. Isang napakagandang pulang apoy ang lumitaw at pumasok sa kaldero. Gumawa siya ng ilang mga handsil at sinimulan ang kanyang alchemical technique. Mukha siyang kumpiyansa at medyo komportable. Bihira na makakita ng mga kabataan na mukhang kalmado at may kumpiyansa. Sinulyapan siya ni Wang Sheng at hinatak ang mahabang mukha. Iyan ay isang alchemical king technique, ang mga tao lamang na mga inapo ng mga hari ang nagsasanay sa mga diskarteng iyon sa Red Class. Ang batang babae na iyon ay tiyak na direktang inapo ng hari. Hindi ganoon kaganda ang diskarte ng Pellet Kings Clan. Bulong-bulungan ng ilang tao nang makita iyon. Siguradong natuwa sila. Isa itong sining, ginagawa niya ang mga bagay sa magandang paraan, bumuntong hininga si Lin Fang nang makita niya si Yao Yao sa tuktok ng Alchemical Tower. Ang kanyang mga galaw ay maganda, siya ay sumasayaw sa paligid ng kaldero. Naglagay si Yao Yao ng mga sangkap sa kaldero at tinadtad ang mga ito. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinunog ang mga sangkap, at pagkaraan ng maikling panahon, napuno ng matamis na halimuyak ang hangin. Maraming tao ang huminga ng malalim, napakabango. Gaano kabilis. Nagsimula nang lumabas ang pellet. Ang mga nanonood ay namangha.
Ang mga maliwanag na ilaw ay kumislap sa kaldero. Siyam na kulay ang lumitaw at nag-intertwine doon. Nagsimulang tumibok ang puso ng mga tao, namangha sila at hindi makapagsalita. Ang maliit na batang babae ay sanay, mas sanay pa kaysa kay Rufang. At mas maganda pa ang apoy niya. Malamang na pinino niya ito ng maraming uri ng apoy. Si Wang Sheng ay hindi mukhang kalmado at madali gaya ng dati. Mukha siyang kinakabahan at galit, mahirap magpakatatag. Kinailangan pa niyang gawin ang pinakamahusay na pellet na posible. Batang tanga. Masyadong pure ang teknik mo, hand techniques lang ang ginagamit mo para kontrolin ang apoy mo. Hindi mo ginagamit ang iyong kamalayan. Hindi mo makokontrol ang apoy sa ganoong paraan. Alchemist ka ba talaga? Nagsalita si Yao Yao, nakatingin kay Wang Sheng. Umubo si Wang Sheng, sinusubukang itago ang kanyang galit. Mukhang galit din ang mga miyembro ng Pellet Kings Clan. Isang batang babae ang nagsabi kay Wang Sheng na hindi niya naiintindihan ang alchemy. Nakakahiya. Ang mga miyembro ng Pellet Kings Clan ay nakangisi ngayon. Mayroon silang impresyon na mawawala si Wang Sheng. Kung matalo siya, matatalo sila sa buong kompetisyon sa pangalawang pagkakataon. Nakakakilabot. Hindi sila matatalo, sila ang mga Pellet Kings. At ang iyong apoy ay ganoon din. Pasabog, pero hindi mo makontrol, ang ganoong klase ng apoy ay magandang panlaban, pero hindi para gawing pellets. Kuya Wang Sheng, dapat sumama ka sa Red Clouds at tuturuan kita kung paano gumawa ng mga pellets. Humajijak si Yao Yao. Namutla ang mukha ni Wang Sheng. Itinuro ng batang babaeng iyon ang lahat ng kanyang kahinaan sa harap ng lahat. Wala siyang sinabi dahil wala naman siyang masabi. Kahit na pinagtatawanan siya nito, kailangan niyang tumutok sa bulitas. Malapit na akong matapos. Huwag kang magmadali. Sabi ni Yao Yao, tumawa ng mahina. Patuloy niyang kinokontrol ang apoy. Napakabango nito. Lumiwanag ang mga ilaw sa paligid niya. Ang mga ganyang maliwanag na ilaw. At napakabango. Ipinikit ng ilang napakalakas na alchemist ang kanilang mga mata at huminga ng malalim, sinusubukang hulaan ang antas ng pellet sa ganoong paraan. Level 3 Great Imperial Pellet, halos level 4. Napakalakas ng batang babae na iyon. Kahit na ang ilang Great Emperor ay hindi makakagawa ng gayong mga pellets. Parang madali para sa kanya, iyon ang pinaka nakakatakot na bahagi. Nang marinig ni Lin Fang ang mga tao, medyo nagulat siya at nagtanong. Ganon ba kagaling gumawa ng pellets si Yao Yao? Lin Fang, sa tingin mo hindi tayo karapat-dapat sa ating reputasyon. Specialty namin yan. Seryosong sabi ni Ziling. Tumanggo si Lin Fang. Minamaliit niya ang mga taong ito. Isang bulitas ang biglang tumaas sa hangin, ang apoy ni Yao Yao ay namumulaklak sa kanyang paligid. Pinutol niya, at nagkaroon ng dagandong ng kapangyarihan. Sumabog ang kaldero ni Wang Sheng, at nagdilim ang kanyang mukha. Natalo siya. Nais niyang gawin ang pinakamahusay na pellet na posible, at sa huli ay natalo siya at nabasag ang kanyang kaldero. Ang Pellet Kings Clan ay 2 beses natalo at sa pagkakataong ito ay isang matinding pagkatalo. Bamantong hininga ang isang tao. Namutla ang mga mukha ng mga miyembro ng Pellet Kings Clan, at napangiwi sila sa kahihiyan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2143, pagpipilit. Natalo ka na naman. Sabi ni Yao Yao na nakangiti kay Wang Sheng. Hindi pa tapos. Isang beses lang akong nabigo. Malungkot na sabi ni Wang Sheng. Maaari pa niyang subukan ng 2 beses. Iyan ang karaniwang napagkasunduan ng mga tao. Brother, sa level mo, hindi ka na makakagawa ng mas magandang pellet kaysa sa akin. O baka kaya mo, pero magtatagal ka. Nakakatamad maghintay. Sabi ni Yao Yao na napahadjijak sa kanya. Tumawa si Rufang at Ruyon. Lalo pa siyang inaasar ng babaeng iyon. Patuloy na tumatawa si Ruyon habang nakatingin sa mukha ni Wang Sheng. Siya ay talagang magaling, mas mahusay kaysa kay Rufang, at sa makatuwid, nang makita niya ang pellet na ginawa ni Yao Yao, naunawaan niya na ang paggawa ng napakahusay na pellet ay napakahirap. Kung gusto niyang gawin ng isa sa parehong antas, ang rate ng tagumpay ay napakababa. Wala man lang siyang pagkakataon. Natalo ka at yun lang. Hindi ka mananalo. Natalo ang Pellet Kings Clan. Pantay na pahayag ni Rufang. Hinatak ni Wang Sheng ang mahabang mukha. Pinisil niya ang kamay at naglabas ng isang madilaw na pellet. Makakatulong ito sa mga tao na makabangon kapag nasugatan ang kanilang kaluluwa. Kunin mo. Single ni Wang Sheng, ibinato ito kay Yao Yao. Isang napakagandang liwanag ang sumikat habang ang isang dilaw na sinag ng liwanag ay gumagalaw patungo sa Yao Yao. Hihihi. Si Yao Yao ay nagluwa ng apoy na pumapalibot sa pellet, ang kanyang silweta ay kumikislap at umalis siya sa tore. Lumapag siya sa tabi ni Lin Fang, ngumiti at sinabi, Brother Lin Fang, para sa iyo ito. Isa itong level 3 Soul Recovering Great Imperial Pellet, matutulungan kitang pagandahin ito gamit ang aking apoy. Ang kanyang apoy ay kumalat at ang bulitas ay dam-apo sa kamay ni Lin Fang. Salamat sa iyong pagsusumikap, batang babae. Sabi ni Lin Fang, hinahaplos ang buhok ni Yao Yao at inilagay ang bulitas. Mapapagaling niya si Mo Chen sa pamamagitan nito. Si Mo Chen ay isa lamang mataas na antas na emperador, kung tutuusin. Sa sandaling iyon, may malamig na tumitig kay Lin Fang. Napansin ni Lin Fang na ito ay si Wang Zan, nakatayo sa likod ni Wang Sheng. Nakatingin siya kay Lin Fang at talagang gusto siyang patayin.
Pangalawang taya. Maaari mong simulan ng, malamig na sabi ni Wang Sheng. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo at tumingin kay Wang Sheng. Tumiti siya ng malamig. Ang taong iyon ay natalo na naman sa alchemical competition, ito ay isang matinding pagkatalo. Galit na galit siya at gustong ibalik ang mukha. Naaalala mo ang taya. Kumislap ang mga mata ni Lin Fang. Nararamdaman niya na gusto siyang patayin ni Wang Sheng. Hindi ganoon kahalaga dahil lahat ng pag-aari mo ay magiging akin, kasama ang Heaven Dragon Cauldron at ang apoy. Malamig na sabi ni Wang Sheng. Wang Zan, alam mo na ang gagawin. Oo, tumanggo si Wang Zan. Tumalon siya patungo kay Lin Fang at naglabas ng nakamamatay na mga hayop na enerhiya na nakapalibot kay Lin Fang. Mula sa sinabi ni Wang Sheng, gusto niyang patayin ni Wang Zan si Lin Fang. Kung mamatay si Lin Fang, makukuha niya ang mga ari-arian ni Lin Fang. Kahit na ang mga cultivator mula sa Red Clouds ay makapangyarihang mga alchemist, hindi nila siya mapigilan na patayin si Lin Fang. Brother Lin Fang, mag-ingat ka. Ang kanyang daw ay napakalakas. Siguradong nakakatakot ang mga atake niya. Huwag kang mabangga sa kanya. Babala ni Yao Yao kay Lin Fang. Nakita ni Narufang at Royun si Lin Fang sa Yeklan. Pinahahalagahan ng mga tao mula sa Dark Knight region si Lin Fang, tila sikat siya doon. Napakalakas din niya. Malapit na nilang makita kung gaano siya kalakas. Ang chi ni Wang Zan ay kakilakilabot, at siya ay isang nakamamatay na mandirigma. At least, siguradong may potensyal siyang mapili para sa susunod na hakbang ng procedure para sa Meeting of Nine Clouds. Dahan-daang bumangon si Lin Fang sa hangin at huminto sa kaparehong level ni Wang Zan. Lalong lumalakas ang chi ni Wang Zan. Mukha siyang kasing lakas ng bundok, at sobrang nakatutok. Hindi niya intensyon na hayaang manalo si Lin Fang. Nakakatakot ang lakas ni Wang Zan. Nagsasanay siya ng mga kasanayan at pamamaraan ng hayop. Natutunan niya ang mga ito mula sa isang sinaunang hayop. Ngayon galit na galit siya dahil natalo si Wang Sheng, mas gusto niyang patayin si Lin Fang. Oo, si Wang Sheng ay isa ng simbolo ng Pellet Kings clan, at napaka-impluensyado niya. Dahil kakatalo lang nila, galit na ang mga miyembro ng Pellet Kings clan. Gusto nilang patayin ang lalaking iyon para mabawi ang mukha. Nag-uusap ang lahat, naisip na nila na patay na si Lin Fang. Ngayon, ang Pellet Kings clan ay mapapahiya sa ikatlong pagkakataon. Sabi ng iba, siya ay may isang sinaunang espada sa kanyang likod, at mukhang matatag at binubuo. Maraming tao ang nakatingin sa kanya. Sa tingin mo matatalo si Wang Zan? Siyempre, at ito ay magiging isang matinding pagkatalo, mas masahol pa kaysa sa naranasan nila. Mahinahong sabi ni Moyu, kumbinsido siya na madaling talunin at mapapatay ni Lin Fang si Wang Zan. Naalala niya ang lahat ng sinabi sa kanya ni Lin Fang. Pagkatapos ng pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap na gusto niyang panoorin, gusto niyang magnilay sa pag-iisa at pagtatanim ng espada. Wala siyang pakialam sa pagsali sa pulong ng kontinente ng siyam na ulap. Matapos makipag-usap kay Lin Fang, nagkaroon siya ng impresyon na hindi siya sapat na lakas para mapunta sa entablado ng labanan. Sige, hindi ako makapaghintay na makita ang resulta. May ngumiti. Hindi siya kasing kumpiyansa ni Moyu, ngumiti lang siya ng mapanukso. Bakit kumbinsido ang lalaking iyon na mananalo si Lin Fang? Ang chi ni Wang Zan ay nagiging mas malakas. Gayunpaman, hindi pa siya umaatake. Gusto niyang i-condense ang chi hanggat kaya niya bago umatake at pagkatapos ay gusto niyang patayin si Lin Fang sa isang strike. Sa sandaling iyon, ginalaw ni Lin Fang ang kanyang kamay, gumawa ng maikling chop. Lumabas mula sa kanyang braso ang Sword Holy Spirits at naging isang espada. Pinaikit ni Lin Fang ang kanyang mga mata at tumutok. Na-visualize niya ang lahat, ayaw niyang maimpluwensyahan siya ng outside world. Bumalik sa Chitian Holy Town, nakita niya ang labanan ng mga Saint Emperor. Naramdaman din niya ang layunin ng Saint Sword, ang Kasyapa Sword. Ang espadang iyon ay tila kaya nitong pumutol sa oras. Parang panaginip ang espadang iyon, wala ang ganoong uri ng espada. Sino ang maaaring maghiwa-hiwalay ng oras at espasyo? Espada, layunin ng espada. Ang mga pag-atake ng espada ay kailangang natural na isagawa. Ang isang espada ay hindi isang espada, ito ay isang kamalayan. Sa makatuwid, nais ni Lin Fang na subukan at makita kung makakamit niya ang ganoong estado ng pag-iisip o hindi. Balang araw, ang kanyang layunin ay magiging tulad ng isang espada, isang tibak na lampas sa nakamamatay. Mamatay. Paputok na sigaw ni Wang Zan. Kahit na ang kanyang pag-atake ay sumasabog, si Lin Fang ay hindi gumagalaw, ang araw ay sumikat sa kanyang espada. Ibinaba niya ang kamay niya, nakapikit pa rin. Si Lin Fang ay hindi masyadong nasisiyahan, ang kanyang espada ay naglalaman ng walang laman na espasyo at lakas ng kamatayan, lahat ay ginto at itim. Ang espadang iyon ang nagpahinto kay Wang Zan sa kalagitnaan ng hangin. Hindi na siya mukhang determinado. Biglang lumitaw ang mga sugat sa lahat ng dako sa kanyang katawan, at siya ay naging kulay abo at mahinang nahulog mula sa langit. Isang espada, isang bangkay. Iyan ang tunay na layunin ng sword. Bulong ni Moyu. Sa antas niya, naisip niyang naiintindihan niya kung ano ang sword cultivator. Pagkatapos ng paliwanag ni Lin Fang, marami pa siyang naintindihan. Walang tunay na espada, at naiintindihan na ni Lin Fang ang mga simulain. Ang mga miyembro ng Pellet Kings clan ay lahat ngumisi, natalo na naman sila, muli. Sa harap ng lahat, galit na galit sila.
Ang mga diskarte sa espada ni Brother Linfang ay hindi kapani-paniwala. Sa isip ni Yao Yao habang bamantong hininga, kumikislap ang kanyang magagandang mata. Nakakita na siya ng napakalakas na cultivator, ngunit napakalakas ni Linfang. Iyon ang pinaka-nakamamatay na pag-atake ng espada na nakita niya. Walang pakialam si Linfang sa kung ano ang iniisip ng karamihan, nakapatay siya ng hindi gaanong mahalaga. Wala siyang naramdamang pagmamalaki, wala siyang narating. Kahit papaano, pinatahimik niya si Wang Sheng, isa pang kahihiyan. Sa makatuwid, tumingin si Linfang kay Wang Sheng at walang pakialam na sinabi. Natalo ka sa taya. Namula ang mukha ni Wang Shen. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang. Kumuha siya ng isa pang pellet at itinapon kay Linfang. Antas 3 Great Imperial Pellet, kunin mo. Pagkatapos, tumalikod siya at nagsimulang umalis, ang kahihiyan ay bumabalot sa kanya na parang ulap. Maghintay. Malungkot na sabi ni Linfang. Ang mga binti ni Wang Sheng ay biglang nanigas. Tumingon siya at tinitigan si Linfang, malamig na sinabi. Mag-ingat kung gusto mong iwasan ang gulo, ang Godly Cloud City ay hindi ang iyong rehiyon. Malalim ang tubig dito. Tiningnan siya ni Linfang ng kakaiba. Natalo si Wang Sheng, hindi niya ginawa ang ipinagagawa sa kanya ni Linfang kung sakaling matalo siya, at ngayon ay tinatakot siya. Sampelan ang sarili mong mukha ng 3 beses. Mahinahong sabi ni Linfang. Sumimangot si Wang Sheng at pinandilatan si Linfang na may pagpatay sa kanyang mga mata. Sigurado ka ba? Ipilit mo. Si Linfang ay tumalon pasulong at pinakipot ang isang invisible at intangible na layunin ng sword na lumundag patungo kay Wang Sheng. Nakakamatay siyang tumingin habang inuulit, sampelan ang sarili mong mukha ng 3 beses. Sumimangot si Wang Sheng at tinitigan si Linfang sa masamang paraan. Mukhang galit din ang mga miyembro ng Pellet Kings Clan. Natalo sila sa alchemical competition, ngayon ay natalo na ni Linfang ang kanilang cultivator, at mas gusto niyang ipahiya si Wang Sheng, na parang isa lang siyang buffon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2144, ang unang binata ng Pellet Kings Clan. Mukhang tensyonado ang mga miyembro ng Pellet Kings Clan. Nawalan sila ng mukha, at si Linfang ay kumikilos ng agresibo. Hindi nila inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay. Akala nila ay mapapatay ni Wang Sheng si Linfang, ngunit sa huli, nabigo na naman sila. Mapilit si Linfang, gusto niyang sampelan ni Wang Sheng ang sarili niyang mukha ng 3 beses. Paano matapang? Pagkatapos ng lahat, tama si Wang Sheng, nasa Godly Cloud City sila, ang teritoryo ng Pellet Kings Clan. Maraming malalakas na cultivator dito. Ang Red Clouds ay isa pang rehiyon. Tara na, sabi ni Rufang, humakbang sa tabi ni Linfang. Nag-aalala sila sa kanya. Brother Wang Sheng, tinanggap mo ang taya, ngayon nagsisisi ka at gusto mong apihin kami ng Pellet Kings Clan. Ngunit kung gagawin mo iyon, hindi lang ikaw ang mawawalan ng mukha. Gagawin ng lahat ng iyong mga kaibigan, at ang buong Pellet Kings Clan. Matapat na itinuro ni Yao Yao. Kiniligat ng inag ang mga miyembro ng Pellet Kings Clan. Tinanggap na niya ang pastahan ni Linfang at ngayon ay gusto niyang bawiin ang kanyang mga sinabi, talagang walang hiya ito. Anong laking kahihiyan ang dulot ng mga pagkatalo? Wang Sheng. May tumawag sa di kalayuan. Si Wang Sheng ay nanginginig din. Tumingon ang mga tao at nakatingin sa malayo. May nakita sila, mukha siyang slim at balingkinitan. Nakasuot siya ng alchemist's robe. Nang makita siya ng karamihan, maraming tao ang napakunot-noo. Si Wang Sheng ay mukhang natakot. Wang Shi. Siya ay dumating. Ano ang mangyayari? Si Wang Shi ay nasa himpapawid, ang kanyang balabal ay kumikislap sa hangin. Tumingin siya kay Wang Sheng ng mahinahon. Sinabi niya ng pantay. Wang Sheng, dahil tumaya ka sa kanya at natalo, hindi mo na mababawi ang iyong mga salita. Namangha si Wang Sheng nang marinig niya iyon, at nanginginig sa galit. May gusto siyang sabihin, pero hindi niya ginawa. Ang taong iyon ay isang emperador sa tuktok ng Huangqi layer, ngunit ang kanyang posisyon ay dapat na mas mataas kaysa kay Wang Sheng sa hierarchy. Mukha siyang hiwalay, ngunit talagang nag-uutos siya kay Wang Sheng. Naisip ni Linfang nang makita niya ang binata. Ramdam niya na malakas ang bagong dating. Hindi kayang makipagkompetensya ni Wang Sheng sa kanya. Mabuti naman. Sabi ni Wang Sheng. Hindi nang ahas si H na magsabi ng kahit ano, lumingon lang siya kay Linfang at sa iba pa na may pagpatay sa kanyang mga mata. Aba, sinampal ni Wang Sheng ang sariling mukha, at namula ang pisngi. Dahil ba sa marahas niyang sinampal ang pisngi niya, o dahil sa kahihiyan? Sinasampal pa rin ni Wang Sheng ang sarili sa harap ng lahat. Sa unang pagkakataon, pangalawa, at pagkatapos ay pangatlo. Pagkatapos noon, malamig niyang sinulyapan si Linfang, pagkatapos ay bumaling kay Wang Shi, galit at nahihiya. Ayaw mo sa akin. Walang pakialam na tanong ni Wang Shi. Sumagot si Wang Sheng. Ikaw ang unang emperador ng ating angkan. Paano ako magtatanam ng sama ng loob sa iyo? Wala akong pagpipilian kundi tanggapin. Pumusta ka sa kanya, natalo ka, kahihiyan ka sa Pellet Kings Clan. Kung hindi mo sinampal ang iyong sarili ng 3 beses, mas masahol pa ito para sa angkan. Sagot ni Wang Shi, nakangiting walang pakialam ngunit malamig. Nang makita ni Wang Sheng ang ngiting iyon, lalo siyang napahiya. Wala siyang masabi bilang sagot sa sandaling iyon, tumibok ang puso ni Wang Sheng. Naghihintay siya.
Ang binata sa harap niya ay mukhang kalmado at mabait, ngunit alam ni Wang Sheng na siya ay malamig at hiwalay, at uhaw sa dugo. Pinatay niya ang sarili niyang tiyuhin gamit ang sarili niyang mga kamay. Mula ngayon, hindi ka na miyembro ng Pellet Kings Clan. Sisirain ko ang clan plate mo. Kung balang araw hihijitan mo ako, makakabalik ka at palitan ako. Sisirain ko pa ang sarili kong clan plate. Mahinahong pahayag ni Wang Shi. Ang puso ni Wang Sheng ay tumitibok ng malakas. Ang sakit, pakiramdam niya babagsak na siya. Ang kanyang mga kalamnan ay na-sized up. Pumayag ka, tama. Walang emosyong sabi ni Wang Shi. Si Wang Sheng ay hindi kumikibo, na parang paralisado. Marahas na nanginginig ang kanyang mga paa. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Wang Shi, ang kanyang mga mata ay namumula. Gayunpaman, sinabi niya. Sumasang-ayon ako. Sige. Tumanggo si Wang Shi, mukhang mahinahon siya na para bang nakagawa lang siya ng isang bagay na ganap na ordinaryo. Gayunpaman, hindi nakaimik ang mga taong nakapaligid sa kanila. Si Wang Sheng ay sikat sa Godly Cloud City, siya ay itinuturing na isang malakas na binata. Isa pa nga siya sa pinakamahuhusay na kabataan ng lungsod. Ngunit dahil sa isang pangungusap mula kay Wang Shi, 3 beses na sinampal ni Wang Sheng ang kanyang sariling mukha at pinatalsik mula sa angkan. Gayunpaman, wala sa mga miyembro ng Pellet Kings Clan ang nag-isip na mali si Wang Shi. Masyado siyang may kapangyarihan at impluensya sa kanilang angkan. Dahan-daang lumingon si Wang Shi at tumingin kay Lin Feng at sa iba pa. Tumingin muna siya kay Lin Feng. Pinatay mo si Wang Zan. Tumingon si Lin Feng kay Wang Shi. Si Wang Shi ay mukhang kalmado at malayo. Hindi naman siya masyadong nagmamalaki. Nagbubulungan ang mga tao sa kanilang paligid, kaya alam ni Lin Feng na ang binatang ito ang pinakamahusay na batang emperador ng Pellet Kings Clan, kapwa sa alchemy at cultivation. Medyo may tiwala din siya sa sarili. Sinabi niya na kung hihijitan siya ni Wang Sheng balang araw, makakabalik siya at si Wang Shi mismo ang aalis sa clan. Tumanggo si Lin Feng. Nawala si Wang Shi at naging anino. Isang nakamamatay na enerhiya ang pumuno sa hangin. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang kamao, isang silweta ang lumitaw sa kanyang harapan at isang kamao ang bumagsak laban kay Lin Feng. Marahas na itinulak pa atras si Lin Feng, hindi dahil sa napakalakas ng kanyang umaatake, ngunit dahil ang lakas ng apoy ay tumagos sa kanyang kamao. Parang sumakit ang buong braso niya. Nasunog pa nga agad ang damit niya, at namumula ang buong braso niya. Patuloy na nanginginig ang braso ni Lin Feng. Kaagad siyang naglabas ng makapangyarihang buhay na cosmic energies, pinakuluan ng kanyang dugo ang panghihimasok na kapangyarihan, at pagkaraan ng ilang segundo, gumaling siya. Bumantong hininga siya, kinikilala na ang Fire Chi ay kahanga-hanga. Nakakagulat na siya ay ligtas at maayos pagkatapos ng pag-atake ni Wang Shi. Ang mga tao ay namangha. Ang Pellet Kings Clan ay isang level 2 na maimpluwensyang grupo sa Godly Cloud City. Medyo malakas sila. Si Wang Shi ang unang emperador ng Pellet Kings Clan. Siya ay lubhang mapanganib, bagaman kakaunti ang nakakaalam kung gaano siya kalakas. Alam nga nila na maaari siyang lumabas sa tuktok ng rangkang pagkatapos ng meeting of the Continent of the Nine Clouds. Gayunpaman, hindi lamang nagawang patayin ni Wang Shi si Lin Feng sa isang welga, ngunit hindi man lang niya ito nasaktan. Iyon ay kahanga-hanga at kamanghamanghang. Bumalik si Wang Shi at tumingin kay Lin Feng ng kakaiba. Naramdaman niya ang isang agresibong lakas na nakaharap sa kanyang kamao nang umatake siya. Ang kanyang apoy ay tumagos sa kamao ni Lin Feng, ngunit hindi niya nagawang saktan ng isa pa. Bigla niyang naisip si Lin Feng. Medyo malakas ka, hindi nakakagulat na pinatay mo si Wang Zan. Mahinahong sabi ni Wang Shi. Pagkatapos, tumingin siya kay Yao Yao sa tabi ni Lin Feng at nagtanong. Ikaw ay isang inapo ng isa sa mga hari ng Red Clouds. Isipin mo ang sarili mong negosyo, pwede ba? Sabi ni Yao Yao, iniangat ang kanyang ulo at galit na nakatingin kay Wang Shi. Mayroon akong dugo ng isang Alchemist King, dapat ako ang kalaban mo. Gusto mo bang subukan at lumaban sa akin? Maaari tayong tumaya sa sarili nating personal na apoy, ano sa palagay mo? Mahinahong tanong ni Wang Shi. Napangiti si Lin Feng at tinitigan si Wang Shi, walang pakialam na sinabi niya. Sinalakay mo ako at ngayon gusto mong makipagduel sa isang batang babae na mas bata sa iyo. Ang ina po ng isang haring alchemist. Ang unang miyembro ng Pellet Kings Clan ay pinaka-nakakatuwa. Nang marinig ni Wang Shi si Lin Feng, mukhang natuwa siya at ngumiti. Hindi mo alam kung kailan titigil, tila hindi sapat ang una kong pag-atake. Nakikita ko, walang pinagkaiba sa pagitan ni Wang Sheng at sa hitsura mo. Mahinahong sagot ni Lin Feng. Binalik niya ang tingin kay Wang Shi nang walang pakialam. Napangiti si Wang Shi. Kung papatayin kita, sasabihin ng mga tao na walang kahihiyan ang Pellet Kings Clan. Pagkatapos, tumingin ulit siya kay Yao Yao at sinabing, mas bata ka sa akin. Maaari kitang bigyan ng mas maraming oras. Sa ganoong paraan, hindi sasabihin ng mga tao na binubuli ng Pellet Kings Clan ang mga inapo ng mga batang hari mula sa Red Clouds. Malamig na ungol ni Lin Feng. Mas proud pa ang lalaking ito kaysa kay Wang Sheng. Malamig na tinitigan siya ni Lin Feng. Gusto niyang tumalon at atakihin ang turok, ngunit sa sandaling iyon, may lumitaw sa malayo at medyo malakas na sinabi. Ang mga miyembro ng Pellet Kings Clan ay katawa-tawa. Ha? Nang marinig iyon ng mga miyembro ng Pellet Kings Clan, nagulat sila at lahat ay napalingon sa malayo.
Nakita nilang may sumulpat sa likod ng karamihan. Mabagal siyang naglakad sa unahan. Siya ay may mahabang itim na buhok at ang kanyang mga mata ay napakaitim, ngunit parang nakakakita sila ng mga bituin sa mga itim na mata na iyon. Ano ang katawa-tawa? Mahinahong tanong ni Wang Shi. Nararamdaman niya na ang taong ito ay may pagkakatulad sa kanya. Tumiti ang bagong dating at madaling tumingin kay Wang Shi. Hayaan mo ang mga ordinaryong tao na magsalita kung gaano kakatawa. Gusto mong makipagkompetensya sa isang tao sa mga tuntunin ng alchemy o paglilinang. Makikipaglaro ako sa iyo. Ang taong iyon ay mukhang kalmado at tahimik, ngunit ang mga tao ay napakaraming malalakas na cultivator sa Godly Cloud City, walang nang-ahas na sabihin na sila ay mas malakas kaysa kay Wang Shi, ang mga tao ay nang-ahas pang ikumpara ang First Master of Godly Clouds kay Wang Shi. Sino ba ang nang-ahas na magsalita ng ganyan sa kanya? Natigilan si Wang Shi, matalim niyang tiningnan ang kanyang kausap. Sino ka? Dapat marunong kang manghula. Mahinahong sagot ng taong iyon. Nang marinig iyon ni Wang Shi, mukhang nagulat siya, at ngumiti at bamulong. Unang guro ng Red Clouds, Jiuling Huang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2145, lahat ng malakas na cultivator. Si Wang Shi ang unang emperador ng Pellet Kings Clan, ang tanging tao na makapagsasabing makakalaban niya ang taong ito pareho sa alchemy at cultivation ay dapat siya, isang taong may alam sa alchemy at cultivation at sapat na malakas. Unang guro ng Red Clouds, Jiuling Huang. Siya lang ang maglalakas loob na makipag-usap sa kanya ng ganoon. Unang guro ng Red Clouds, Jiuling Huang. Siya ba ang unang guro ni Red Clouds? Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang isa sa unang masters ng kontinente ng siyam na ulap. Pambihira ang kanyang chi. Ang First Masters ay napakasikat, mas sikat kaysa sa pinakamahusay na emperador ng Pellet Kings Clan. Maaari bang makipagkompetensya sa kanya si Wang Shi? Makipagkompetensya kaya siya sa First Master ng Godly Clouds? Tanong ng maraming tao. Ang Godly Cloud City ay ang gitnang bahagi ng Continent of the Nine Clouds, at ang Godly Cloud City ay ang gitnang bahagi ng Godly Clouds. Maraming malalakas na cultivator dito. Ang Pellet Kings Clan ay isang level 2 group sa Godly Cloud City, kakaunti ang mga clan ang makakalaban sa kanila. Ngunit sa pulang ulap, ang mga inapon ng mga hari ay mga cultivator sa unang kategorya. Hindi naman mahina ang Pellet Kings Clan, magkaiba lang sila ng posisyon sa hierarchy. Ang isa ay mula sa Red Clouds, at ang isa ay mula sa makapangyarihang rehiyon ng Godly Clouds. Sa makatuwid, ang First Master of Red Clouds ay naglakas loob na makipag-usap sa unang emperador ng Pellet Kings Clan sa ganoong paraan. Gayunpaman, tila may mas mabuting reputasyon si Jiuling Huang. Napatingin si Lin Feng kay Jiuling Huang. Narinig na niya ang kanyang pangalan sa isang maikling panahon bago, bilang ang unang master ng Red Clouds. Siya ay may siyam na espiritu, siyam na apoy, at bawat apoy ay sumasabog. Siya ay hindi kapani-paniwalang malakas sa mga tuntunin ng parehong alchemy at paglilinang. Siya ay may katulad na ugali kay Prinsipe Wuqing. Pareho silang cold at proud. Gayunpaman, iba rin sila, dahil walang emosyon si Prinsipe Wuqing. Walang makakaapekto sa kanyang kalooban. Wala siyang pakialam sa 10,000 bagay ng paglikha. Walang nakapagpasaya o nakakalungkot sa kanya. Gayunpaman, si Jiuling Huang ay mapagmataas at malamig, ngunit siya ay mukhang isang maharlika. Malamang ay may kinalaman ito sa kanyang katayuan sa lipunan. Hindi lubos na naiintindihan ni Lin Feng kung ano ang katayuan sa lipunan ni Jiuling Huang. Sa sandaling iyon, kumikinang ang mga mata ni Yao Yao. Nakatitig siya kay Jiuling Huang. Hindi siya nagsalita sandali, ngunit pagkatapos ay, "Brother!" Biglang sigaw ni Yao Yao. Nagulat si Lin Feng. "Brother!" Nagsimulang tumibok ang kanyang puso. May naintindihan siya noon, at ngumiti. Si Yao Yao ay napakatalino, siya ay isang inapon ng hari sa Red Clouds. Siya rin ay kapatid ni Jiuling Huang, ang kapatid ng unang guro. Ang lahat ay tila lohikal ng biglaan, walang nakakagulat tungkol dito. Walang masyadong alam si Lin Feng tungkol sa Red Clouds. Ang mga tao mula sa Red Clouds sa paligid niya ay mukhang hindi nagulat. Alam nila na ito ang mangyayari. "Bata, sinabi ko sa iyo na hintayin mo akong umalis at sa huli, hinaras ka ni Narufang at Ruyun para ilabas ka, di ba?" Sinabi ni Jiuling Huang kay Yao Yao. Gayunpaman, tiningnan niya ito ng marahan. Napamura si Yao Yao at pagkatapos ay parehong sumigaw si Narufang at Ruyun. "Kambal na disipulo. Ganyan ang tawag mo sa akin, kapwa disipulo." Walang pakialam na sabi ni Jiuling Huang. Mapait silang ngumiti at sinabi, "Patawarin mo kami, kapatid." "Brother, hiniling ko sa kanila na isama ako sa..." Simula ni Yao Yao. "Alam kong ikaw iyon." Sabi ni Jiuling Huang, na pinutol siya. Muli niyang tiningnan si Narufang at Ruyun at sinabi, "Mabuti naman at walang nangyari sa pagkakataong ito." Gayunpaman, hindi na ito maaaring mangyari muli. Kung hindi, ano ang gagawin mo kung makasalubong mo ulit ang mga walang hiyang tulad nito? Kumunat ang noo ni Wang Shi. Walang hiya. Malinaw na pinag-uusapan siya ng bagong dating na ito. Pero wala siyang masabi. Pagkatapos ng lahat, siya ang unang binata ng Pellet Kings Clan at hinamon niya ang isang batang babae. Tiyak na hindi ito makatarungan. "Oo, kapwa disipulo, naiintindihan namin." Sumang-ayon si Narufang at Ruyun.
Alam nilang hindi niya sinasadyang sisihin sila. Alam niya kung paano kumilos. Dinala nila si Yao Yao mula sa napakalayo sa Godly Cloud City, talagang medyo mapanganib at hindi makatwiran. Ngunit hindi alam ni Yao Yao kung kailan lalabas si Jiu Linhuang noon, at hindi na siya makapaghintay na magsimulang maglakbay. Madalas sumakit ang ulo ng kanilang guro dahil sa kanya. Hindi gaanong nagsalita si Jiu Linhuang. Tumingin siya sa paligid sa karamihan. Ang paghamon sa isang maliit na babae ay nagpapatunay na ang mga tao mula sa Pellet Kings Clan ay hindi ganoon kalakas. Nandito na ako ngayon. Kung gusto mong makipagkompetensya sa mga tuntunin ng alchemy o paglilinang, ayon sa gusto mo. Kung ikaw ay masyadong mahina, maaari mong tawagan ng ilang mga tao mula sa iyong angkan at ipapunta sila. Malamig na sabi ni Jiu Linhuang. Kung hindi siya naroon, binubuli na nila ang kanyang nakababatang kapatid na babae at posibleng nakawin ang apoy nito. Para sa isang alchemical expert, mahalaga ang apoy. Ito ay bahagi ng kanilang buhay. Kung may kumuha nito sa kanila, hindi lang sila nawalan ng apoy, ito ay may malaking epekto sa kanilang paglilinang. Sila ay hamina at tumagal sila ng ilang taon upang makabawi. Si Wang Shi ay kumikinang sa malamig na mga ilaw. Si Jiu Linhuang ang unang master ng Red Clouds. Narinig na niya ang tungkol sa kanya. Noon pa man ay gusto na niyang makipagkompetensya sa kanya, ngunit ngayon ay kaharap na niya ito at hindi niya alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Ayaw niyang makipagsapalaran, lalo na bago ang pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap. Kahit na noon pa man ay gusto na niyang makipagkompetensya kay Jiu Linhuang, kung gagawin niya at matatalo, maaari itong magkaroon ng epekto sa kanyang paglahok sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Parami ng parami ang mga tao sa paligid nila. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng itim na balabal, ang kanyang katawan ay napakaitim at ang kanyang mga mata ay puno ng mga ilaw ng demonyo. Nasa likod niya ang mga kamay. Nakatayo siya doon sa langit at mahinahong tumingin kay Wang Shi. Ito ay magiging isang mahusay na labanan. Ang unang emperador ng Pellet Kings Clan laban sa First Master of Red Clouds, parehong inapo ng mga hari. Hindi ako makapaghintay. Lei Dongtian, Devamara Thunder Clan. Siya rin ang unang emperador ng Devamara Thunder Clan. Ang Devamara Thunder Clan at ang Pellet Kings Clan ay parehong makapangyarihan at maimpluwensyang clan sa Godly Cloud City. Gayunpaman, wala silang magiliw na relasyon. Kawili-wili. Binanggit ang ilang tao. May nagsabi. Noong nakaraan, pinahiya ni Wang Sheng ang mga miyembro ng Devamara Thunder Clan, ngayon ay narito na si Lei Dongtian. Marahil ay umaasa siyang maglalaban sina Wang Sheng at Jiu Linhuang. Tumingin si Wang Shi kay Lei Dongtian, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa malamig na ilaw. Inaasahan ng lalaking iyon na matatalo siya laban kay Jiu Linhuang. Lei Dongtian, huwag kang mag-alala, dahil hindi mo ako makakausap tungkol sa alchemy. Tungkol sa lakas, magkakaroon ka ng pagkakataon na labanan ako sa panahon ng pagpupulong, sa palagay ko. Malamig na sabi ni Wang Shi. Ganoon ba, kaya hindi mo ako lalabanan ngayon? Sabi ni Lei Dongtian kay Wang Shi. Malamig na ungol ni Wang Shi. Tumingin siya sa paligid at namangha, biglang may napakaraming sikat na malalakas na cultivator mula sa silangang bayan sa paligid. Mukhang masigasig ang lahat. Nandito kayong lahat. Sabi ni Wang Shi na nakangiting walang pakialam. Tumiti ang isa sa kanila at sinabi. Gusto naming lahat na makita ang Pellet Kings Clan na makipagkompetensya sa mga henyo ng Red Clouds. Nalaman namin na natalo ang Pellet Kings Clan. At ngayon nandito ka na, oras na para masilaw ka, Wang Shi. Parang naaliw ang lahat. Gusto ng lahat ng mga taong iyon na lumaban sina Wang Shi at Jiu Linhuang. Maraming tao ang nakakita ng kompetisyon ng alchemical. Noong una si Wang Sheng ang bida, pero ngayon gusto nilang panoorin ang laban ni Wang Shi. Mabilis na kumalat ang balita, at parami ng parami ang nagtipon doon, umaasa na magiging mas masigla ang kapaligiran. Dalawang inapo ng mga alchemist king mula sa Godly Clouds at Red Clouds, iyon ay magiging isang mahusay na tunggalian. Napakabilis, malamig na tumingin si Wang Shi sa ibang tao. Nilinggan lang siya ng taong iyon, hindi napapansin. Sino ka, kamahalan? Malungkot na tanong ni Wang Shi. Iyon ay si Prince Wuqing, narito rin siya, nakakagulat. Maraming tao ang nagulat nang makilala nila si Prinsipe Wuqing. Nakita na nila siya sa Yeklan. Unang guro ng Dark Clouds, si Prinsipe Wuqing. Ang mga mata ni Wang Shi ay kumikinang habang nagtanong. Nandito ba ang lahat ng First Masters ngayon? Ang aking kapwa-alagad ay nagmumuni-muni pa rin sa pag-iisa. Wala siyang oras na dumating. Ako, si Xian Ren, mag-isa lang dumating dahil wala akong gagawin at nabalitaan ko ang tungkol sa laban ng mga inapo ng mga hari. May ibang nagsalita ng sandaling iyon. Tumingin ang karamihan sa taong iyon. Mukha siyang edukado, parang iskolar, kalmado at kalmado. Isang gala. Tinitigan siya ni Wang Shi. Isang gala mula sa Holy Mountain. Masigla ang araw na ito. Nakapagtataka, napakaraming hindi kapani-paniwalang tao, at mayroong dalawang unang master ng kontinente ng siyam na ulap. Nanginginig ang mga tao. Si Xian Ren ay isang monghe ng Confucian mula sa Holy Mountain. Ang kanyang kapwa-disipulo ay ang unang guro ng makajos na ulap. Isa rin siya sa pinakamalakas na emperador ng Godly Clouds. Maging sina Lei Dongtian at Wang Shi ay alam ang kanyang pangalan. Napakaraming malalakas na cultivator ang nagpakita. Nagulat ang lahat.
Siyempre, excited din ang mga tao. Malapit na ang pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap, kaya maraming malalakas na cultivator dito. Lahat sila ay mga henyo. May magaganap bang maliit na pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap dito?